Yeah, pero ang partida doon sa panahon ni former President Duterte, Admar, if you have to remember, walang panggigipit sa mga sa media, walang panggigipit sa mga social media critics, no? Di katulad ngayon na talagang grabe, sobra-sobra yung panggigipit. Balikan na lang natin yung 19th Congress na Quadcom hearing. So ngayon makikita mo talaga na ang taong bayan na mismo, ito na po ay senyales na ang taong bayan ay sawang-sawa na at hindi na naniniwala sa kanila at sa kanilang mga naratibo. Kaya nga, kung titingnan mo, yung trust ratings, yung performance ratings, at saka, pinaka-importante, yung presidential preference rating ni VP Sara ay patuloy pa rin na nasa taas. At ni minsan, ay hindi tumalab itong kanilang multi-billion peso demolition job against the Vice President, Admar. Kayo po ba ay kasi meron akong nabasa na opinyon ng isang abogado na nanindig daw yung kanyang balahibo dahil lalo na yung unang impeachment hearing bago nitong nakalipas lang na impeachment. Nung nagsalita itong si Madriaga, bago pa man nagsalita ang defense team ng pangalawang pangulo, may kaugnayan sa impeachment ng kanyang kinakaharap. Grabe na yung pagdepensa to the point na sila pa yung nagbusisi. Sila na yung mga nag-compare, sila na yung mga nagdepensa talaga, parang sila na yung naging forensic at kung ano-ano pa. At saka itong latest, yung mga statement, yung kagaya doon sa nag-deposit daw sa bangko, na napag-alaman na yung bangko pala na yun, na branch na yun, ay hindi pa naitatay during that time na sinabi nung date na yun dahil tinatayo pa yung mall na yun. Anong masasabi nyo po dito, by EB? Alam mo, Admar, dito talaga natin nakikita na mulat na ang taong bayan at hindi na madadala sa mga drama at mga script na sinusulat nitong administrasyon na ito, no? At tama ka, no? Na we've learned that sa panahon ni former President Duterte, we've learned that when this administration started their demolition job against the Vice President noong 2022. In fact, even as early as December ata of 2022, parang narinig na natin na ganun yung patutunguhan ng unit team. At nakita din natin yan nung impeachment in the 19th Congress. Nakita natin yung kidnapping ni former President Duterte. Nakita na rin ng taong bayan yung resulta ng 2025 national and local elections, no? So kaya yung mga nasa puso talaga na walang bayad at yung iba nga hindi na natutulog sa kaka-research at pagkukumpara doon sa mga datos na pinalabas nila doon sa dyan sa Committee Injustice hearing, para bang the people now is taking the law into their own hands na ganito karami at ganito kalalim ang suporta ng isang Vice President Sara Duterte na nakita naman natin in 2022 kung saan ibinoto siya ng 32 million. At yung mga netizens na tumulong nga para idepensa si VP Sara, ilan lang yun sa 32 million na bumoto sa kanya in 2022, Admar. Opo. Tapos ang naratibo pa nila na ang taong bayan daw ay talagang gustong-gusto na mangyari ito, ma-impeach, wala na raw sumusuporta sa mga Duterte. Pero mapapansin natin ang tagal na nitong paninira since na nagkaroon ng nawala na ang unit team, early part parang ng administration. Tuloy-tuloy yan eh. Iba't ibang klase ng nababanggit nila na panggigipit hanggang sa kasalukuyan. Yes, may mga pagbaba doon sa halimbawa sa mga survey. Pero kung tutuusin mo, grabe pa rin yung parang kagaya sa panahon ni PRRD na napakadami, hindi naman napakarami, siguro ang description natin, maingay. Naging maingay sila sa pagtuligsa sa dating Pangulong Duterte. Pero bumaba siya na may pinakamataas na grado, mas mataas pa ata kaysa doon sa pag-upo niya, by EB. Yeah, pero ang partida doon sa panahon ni former President Duterte, Admar, if you have to remember, walang panggigipit sa media, walang panggigipit sa mga social media critics,
no? Di katulad ngayon na talagang grabe, sobra-sobra yung panggigipit. Balikan na lang natin yung 19th Congress na Quadcom hearing. So ngayon makikita mo talaga na ang taong bayan na mismo, ito na po ay senyales na ang taong bayan ay sawang-sawa na at hindi na naniniwala sa kanila at sa kanilang mga naratibo. Kaya nga, kung titingnan mo, yung trust ratings, yung performance ratings, at saka, pinaka-importante, yung presidential preference rating ni VP Sara ay patuloy pa rin na nasa taas. At ni minsan ay hindi tumalab itong kanilang multi-billion peso demolition job against the Vice President, Admar. Opo, no. And dito po sa ano naman, sa naging recent na sa impeachment hearing, na pinamumukha nila na bilyonarya ang pangalawang pangulo. Yet maraming nagdedepensa sa kanya, lalo na yung mga nakakaalam doon sa inflow, outflow na yan. Bakit ba? Kasi sinuma total yan, pareha lang din naman yan. Ang mahalaga dyan kung magkano ba ang nasa loob talaga ng bangko. At saka yung statement din niya na ang mga magnanakaw hindi sa bangko, yung pera hindi nasa bangko kundi nasa mga maleta by EB. Tama, no? Kasi kaya nga hindi naniniwala yung mga Pilipino kasi yung magnanakaw hindi yan nag-iiwan ng sinatawag na paper trail. Kaya nga mali-maleta at nakakash yung kanilang mga transaction. Admar, if you remember, no, na billion-billion ang cash na transactions nila, no. Pangalawa, ang Pilipino, no, kahit man na very low ang penetration natin, yung mga mga social media personalities, karamihan naman sa kanila may experience doon sa bangko. Karamihan sa kanila may experience sa kanilang munting negosyo. Yung iba dyan nagsa-side hustle, yung iba dyan sa kanilang social media platforms. Nakikita nila yan na iba talaga yung transaction against the actual balance. Kasi nga, yung transactions, ano lang yan parang ledger recording magkano ang lumabas, magkano yung pumasok. Hindi distinctive na yung pera na yon ay iisang pera. Kaya nga, sinasabi nga nila, halimbawa, ako, may negosyo ako, halimbawa, karinderiya. Yung karinderiya ko, halimbawa na lang, 5,000 pesos a day yung aking benta. So, at the end of the day, idideposito ko. Or probably in the middle of the day, idideposito ko sa bangko. Okay? So, that's 5,000. Kinabukasan magwi-withdraw ako sa aking ATM kasi pupunta ako sa market, no, at bibili ng mga sangkap, another 5,000. Yung the same 5,000 will now be reflected as 10,000. Kasi transaction pinasok ko yung 5,000, kinuha ko ulit yung 5,000, that's 10,000 pesos worth of transactions, an inflow and an outflow. Hindi yun, pero ang natitira, halimbawa, sa iyong bangko, nung winidraw mo yung 5,000, yung original balance was 100, ang natitira na lang talaga in reality, yung balance mo, bank balance mo, after the withdrawal, it's just 100 pesos. So, you see the disparity now? 10,000 worth of transactions as against the actual balance of 100 pesos. Ganon yung sinabi nila doon sa hearing. Opo, lipat naman tayo dito sa naging recent statement naman ni dating Speaker Romualdez. Anong basa mo kung babasahin mo yung, kumbaga, yung in between the lines? Magkakalaglagan na ba? Parang ganon, no? Pero ako'y hindi rin naniniwala, Admar, kasi hindi niya pinangalanan ng direkta. Itong si Bongbong Marcos, hindi niya pinangalanan yung kanyang bata na si former DBM Secretary Amena Pangandaman, na siya ngayon ang nasa gitna, sa sentro ng oral arguments doon sa GAA, doon sa Supreme Court. Kasi parang nilaglag siya ni Soljen Berberabe dahil sinabi ni Berberabe na parang mukhang, sabi pa nga ni Justice Leonen, parang mas co-equal or mas powerful pa yung DBM Secretary dahil nga pwede niyang, without the authority of the President, pwede niyang i-release yung SARO patungkol doon sa unprogrammed appropriations. And we all know na si Amena Pangandaman, siya yung nag-introduce, no? At siya yung si bata ito ni Martin Romualdez. Si Bersamin hindi niya pinangalanan. Ang pinangalanan lang niya is number one, si Saldico at yung former Senate President na si Chis Escudero.
So ako po ay hindi po ako masyadong sold out, although nakita ko kasi yung kopya ng complaint against Martin Romualdez Alzaldico na tinatrabaho ngayon ng ombudsman. I don't know bakit hindi pa rin na-file or na-file na ba yun, because when I looked up the Sandigan Bayan website, nakadakit na. At pero yung hiningi nila is precautionary hold departure order at inisyu na nga ng Sandigan Bayan. Yung PHDO only means na mayroon kang hold departure order in a preliminary investigation level pa. Wala pang actual criminal information na na-file sa Sandigan Bayan. Otherwise, it will be a regular HDO, no? A hold departure order. So, tingnan natin at naglabas nga yung Court of Appeals kanina din ng freeze order doon sa mga ari-arian nitong si Martin Romualdez. So, let's just see. Ako ay agnostic ako dito. Pinapakinggan ko yung magkabilang panig at yung next moves, no, ng mga involved dito, Admar. But again, this is para bang medyo nabubuhayan tayo ng loob, pero hindi lang natin itataas masyado yung ating expectation.